Hi, good morning everyone. Happy Friday. Thank God it's Friday. Nagluluto ulit ako ng boiled egg. And right now, I'm going to also chop onion para magawa ako ng fried rice, guys. Today, a day in our life as a chef in America, as a content creator in America. So, I'm going to go with John later to go shopping. Magkano ba ang sinashopping ni John sa kanyang work? Gonna buy a lot today or no? Not so much. Okay. I'm gonna share with you guys paano nga ba mag-shopping si John sa kanyang trabaho. Bakit nagsha-shopping siya hindi pa siya nagtatrabaho? Ganun talaga si John ka-dedicated sa kanyang trabaho. Gusto kasi niya, guys, ahead of time. Gusto niya nandyan na kaagad yung mga grocery niya kaysa maghabol pa siya ba ng oras. Gusto ko maraming onion para sa aking fried rice. Ang ganda ng jasmine rice na nakuha namin, guys, from the Asian store. $29. How many kilos is that, dear? 25 kilos, no? Gusto ko yung maraming bawang. 25 kilos for the rice. 12 kilos. Huh? Maybe it's 25. Yeah. Ay, okay. I think it's 15 kilos. Or maybe you're right. Maybe 12 kilos. Pero alam nyo, guys. 25 pounds. Ha? 25 pounds. 25? You want rice, darling? No, dear. Thank you. You're not gonna eat with me? No. Kunti lang ang lutuin ko, guys. Kasi ayaw na Let me go kumain. step on the scale. Ay, mag-ano daw si John? Pinaparinggan ako ni John. Magtimbang daw siya. Kunti lang, guys, yung kakainin ko. Yung iba dito, lunch ko na naman. Sinhutin natin, baka panos na. Gagamitin ko lang itong ano, guys, coconut oil. Sus, ang daming bawang. Parang kasing dami ng rice, ang bawang. Bawang na may konting kanin. Fried bawang with rice. With a little bit of rice. Pagod. Mabilis lang mapagod. Ano naman yung apoy? After nito, lalabas kami ni John. Samahan ko siya mag-grocery. And then, after niyan, mamasura tayo. Tignan natin kung may madala tayong mga, makuha tayong mga basura mamaya. Kasi nagpaplano ako na uwi ako ng Pinas, guys, ba? So, para marami akong madala sa maleta ko. Napupuno ang maleta ng Johannes andyan ng mga galing sa basura. Siguro pinagtatawanan ako ng mga tao. Bakit mga basura yung laman ng aking bag? Maleta. Pero okay lang yan, guys. Uy. Kasi importante masaya yung pamilya, di ba? Alam mo, ang pamilya ko, wala talaga yun silang libog, guys. Appreciative talaga sila. Na-appreciate nila ang mga bagay-bagay na nakukuha ni Johannes dito sa pamamasura sa Amerika. Dumikit siya, oh. It's not non-stick pala, dear. Dumikit.
Dumikit siya guys. It's not non-stick. The fire is too high. Maybe. Fire is too high siguro guys. Ayan. Naghahanap ako ngayon ng mga murang ticket guys. Pauwi ng Pilipinas. Ewan ko kung ano ngayon. Mahal or mura ba ang ticket ngayon. Usually pagka sale is nasa $700 or minsan nga may $500 eh, 25,000 pesos. Pero pag hindi sale nasa $1,000, 50 to 60,000 pesos. Pag sale 25,000 pesos. Pag hindi sale ayun 100,000, minsan 150 pa nga eh. Pagka rush ang pagkuha mo ng ticket. So, tingin-tingin tayo ng ticket mamaya. Tignan natin kung ano yung ano natin makuha. Sana may sale. Kasi alam nyo naman, pag umuwi tayo ng Pilipinas, kailangan may baon tayo. Pag umuwi tayo ng Pilipinas, kailangan may dala tayong baon. Breakfast ko, masaya na ako na ganito guys. Mapa USA, mapa Pilipinas, ganito ang breakfast ni Johannes. Paborito. Ang ganda ng egg. One of the best egg talaga itong sa Whole Foods, guys. Okay, kutsara. Tapos, suka. Lagi talagang may suka, guys. Kahit anong ulam, no? Nilalagyan ko talaga ng suka. Natawanan ako ng iba. Kahit steak pa yan guys. Lalagyan ko ng suka. Ganyan talaga ako ka-weird guys. Sino ang makarelate sa akin ito? Mapa-itlog, mapa-steak, mapa-anything. Lalagyan ng suka ni Johannes. Kain tayo. Harap. Okay, Google. How much is the cheapest flight going to the Philippines? Do you want to know how much does a flight from the to the Philippines cost? Yes. On the website booking.com, they say, on average this flight takes 18 hours 42 minutes one way and costs $1,603 round trip. 1,600 ang mahal. So nasa 100,000. Almost 100,000. Almost 100,000 din siya. Ang mahal ng ticket pa uwi. Guys, huwag kayong mag-skip para makauwi ako. Labas lang tayo guys. Ang lamig pala ngayon. Malamig ngayon. Sasamahan ko lang si Jan na mag-grocery. Sana makakuha tayo ngayon ng mga guys, no? Sana maka-jackpot tayo mamaya sa grocery. Suyurin natin ang Amerika guys. Tingnan natin ang mga tinatapon nila dito. Ay, ang lamig talaga dear. Malamig. Malamig is cold. Malamig? Malamig. Malamig? Hi! Malamig. Ayan, may uniform na si Jan. Ready na si Jan. May uniform na siya. So, tara dear. Tara! Is it going to be this week or just today? Maybe just today. Oh, it won't last very long this time of year. Kasi it's already February. Snowing in New York. Babalik lang kami ngayon sa bahay guys. Buti na lang hindi pa kami nakakalayo. Garbage day pala ngayon. Ipuno na yung garbage namin. Nandyan na yung garbage truck. Kailangan natin silang maunahan. Ayan, balik lang tayo. Ilabas lang natin yung garbage natin. Naka-on yung heater natin. Kasi sobrang lamig. Buti hindi masyadong traffic. Ganito ang ginagawa ni Jan guys. Madalas nag-grocery na siya ahead of time
bago pumasok sa trabaho para mamaya wala na siyang gagawin, diretso na lang siya sa trabaho. And ito na rin yung ano, kasi hindi rin na kasi ako marunong mag-drive pa. So kung marunong na ako mag-drive, hindi ko na sana aabalahin pa si Jan. So parang naging doble ang kanyang trabaho. Jan has 2 shifts. As a dumpster diver and as a chef. Dumpster sa umaga, trabaho sa gabi. Usually kasi gabi lang nagtatrabaho sa dyan. Mostly dinners lang siya, no lunches. Once in a blue moon, mayroon siyang lunch. Pero madalas dinner talaga. And mga ano na yung pasok niya, minsan 2 o'clock. Depende kung marami ang tao na kanyang paglulutuan. Pag 2 tao lang, 4 o'clock, pwede na siya pumunta. Pag 4 na tao, minsan 1 o'clock, 2 o'clock, depende po sa kanyang lulutuin. Minsan kasi yung ibang mga grocery, iba-iba kasi yung grocery na pinupuntahan ni Jan eh. Grabe talaga ang mga mayayaman guys, no? Laging may party yan sa bahay nila. Laging may party. Grocery muna kami, tignan natin kung ano mga bibili niya dyan. Medyo madami-dami ang bibili niya dyan dito. Ayan o, ito yung listahan. 3 Barkeeper's Friend. Ayan, tapos Pellegrino, Evian. Evian water, lemons, Dijon mustard, chicken thighs, bean sprouts, bok choy, snow peas, eggplant. Ayan, 2 eggplant, 2 fresh mozzarella, cilantro, dill, breadcrumbs, and basil. So far, ito pa lang yung nalista. Pero alam nyo, pagdating mamaya sa store, iba naman ang mga kukunin. Maraming wala dito sa listahan ang kukunin. Tandaan nyo yan mamaya guys, sa store. Dito na kami sa Whole Foods. May dala lang kaming bag. Nagdadala kami palagi ng bag ni Jan kasi paper bag kasi ang gamit ng store na ito. So marami kaming bibilhin. Minsan nasisira yung paper bag eh. So ayan, bok choy lang yung bibilhin natin dito. Cilantro. Ayan, tapos kukuha din tayo ng mga talong. Yan yung mga lulutuin ni Jan mamaya sa kanyang boss. Ayan. Tapos lemon. Pumunta kami actually sa ibang store kanina. Kaso nga lang hindi available lahat ng nasa listahan. Kaya ito yung pangalawang store na pinuntahan namin. Ayan, dill. Tapos, ano pa ba ang mga nandyan? Bean sprout, chicken. Tapos bumili din sa dyan ng egg. Ayan, tine-check niya yan muna guys. Kasi minsan kasi may basag eh. Ayan, so ito lang yung napamili namin guys, pero $61.99 na ito. Grabe ang mahal na talaga ng mga bilihin ngayon, no? Kaya naman madalas talaga kaming namamasura ni dyan sa mahal ng mga bilihin ngayon. Meron nga pala kaming nadaanan dito na basurahan at pinatingin ko na kay Jan guys. May nakuha siyang isang malaking bag, tapos merong isang box. Ayan, so kinuha na ni Jan lahat. Hindi na niya inisa-isa pa guys kasi lalo siyang matagalan eh. Ang ginawa niya, dinala niya na lang yung isang buong box at isang yung malaking bag at nilagay niya kaagad sa sasakyan. Pagdating sa bahay guys, noon ako nadismaya ako guys kasi yung isang malaking bag pala, puro pala basura, walang laman. Minsan talaga guys, nabobokya din naman kami sa ginagawa namin. Hindi naman palaging jackpot. Pero yung iba dito guys, mayroong mga toys. Ayan oh. Pero kailangan lang talaga natin siyang labahan guys. Kasi parang ano siya eh, madumi talaga siya guys oh. So sabi ko kay Jan, labahan na lang natin. Kasi may mga makinabang pa din sa ganito eh. Kahit pas na yung parang pang Christmas man yan oh. Pero okay lang yan guys, marami pa rin ang matutuwa sa ganyan. Labahan lang natin. What are you making? Gonna grill this old piece of chicken for you. Because you don't have anything to eat. Yeah, there should be wrap. Hinahanap pala ni Jan. You gonna make wrap instead? Time to cook. Cook away. Wow. Nagluluto lang si Jan guys ng aming pang lunch.
chips. Maybe. I like it. May papakita lang ako kay John, guys. This is a story today. Do you remember this couple? That couple, Akban family, based in Australia, they announced that they got separated. So, gabi na talaga ang 2025. Ang daming mga couple na naghihiwalay. Nakakalungkot lang, no? Kasi, kala natin masaya sila sa social media. Pero, meron na pala silang pinagdadaanan. Hindi lang nahalata ba. Ang masasabi ko lang sa mga ganyang hiwalayan, mas mabuti na yung ganyan kaysa pinapatagal pa nila, di ba? Minsan pagka nagsasawa na kayo sa isang relasyon, tapos pinipilit nyo pa. Minsan kasi nauuwi sa pag-aaway, pisikalan. So, mas mabuti na yung nagkakasundo kayo, maghiwalay kayo ng maayos, maging friends pa din kayo. Kahit nga hindi na kayo nagsasama, mag-co-parenting na lang kayo sa inyong mga anak. For sure naman, nag-usap sila ng maayos or tinry nilang i-fix ang kanilang relationship. Pero baka hindi na talaga na-save, no? Kaya nag-decide na lang sila na maghiwalay. Respeto na rin yan, guys, eh. Na kapag hindi ka na naging masaya sa iyong partner, respeto na lang. Maghiwalay na lang kayo. I think yun ang nangyari sa kanila. Nakakalungkot lang. Kasi syempre, mga fans nila, nasanay na magkasama sila. And of course, lalong-lalo na may anak sila, diba? Mas mahirap talaga maghiwalay kapag may anak. Kasi, yung bata ba, baka ma-trauma or what. Okay lang sana kung malalaki na yung anak. Diba? Pero pag maliit pa, tatatak kasi yan sa isip nila eh. Hopefully mag-usap sila ulit, no? At magkaayos sila. Sa social media kasi sobrang toxic na eh. Baka ayaw ng foreigner na sa mga content, ganyan. Grabe ang mga hiwalayan ng couple ngayon 2025, no? Di ba? Recently, napabalitaan natin si Ai dito sa alas at kanyang asawa. Sa kanila, okay lang kasi wala naman sila anak. Okay lang na maghiwalay sila. Pero yung sa Ai kasi, no? Alam ko, pinaaral niya yan maging piloto ng kanyang husband.
And then, pinitisyon niya ata yun na maging citizen dito sa Amerika. Hindi ko lang sure. Pero parang ganun. Tapos, ayun, hiwalay sila. And then, yung bago lang din kay Andy at saka kay Filmar. Yun, kawawa din yun kasi maliit pa yung mga bata nila. Nag-post kasi si Andy ng cryptic post sa social media niya about dun sa isang kanya. Nahuli niya na may same na tattoo kay Filmar. Ayun, nag-react agad ang mga netizens. Yun ang maganda kasi nag-usap sila. I think nag-usap naman sila niya Blackman family pero hindi na talaga nila siguro na fix ba. Yung kay Andy naman at saka kay Filmar siguro nag-advise yung mga friends nila na mag-usap sila maayos, huwag nila daan sa social media. Kasi syempre social media, maraming mga trabida, di ba? Social media. Imbes na mahilot mo pa yung inyong relasyon, hindi na. Lalo na tuloy na magkaroon ng lamat. Pero believe ako kay Andy at Filmar. Kasi nag-usap talaga sila. And then, ayun, ayos nila ang kanilang relasyon. Which is good para sa kanilang mga bata. Di ba? Pero kung hindi maayos, wala ang tayong magagawa dyan. Diba? Desisyon nila yun. Tayo nakikinood lang naman tayo. Kung nagpapasalamat talaga ako guys na si Jan very supportive talaga siya sa aking vlogging. Although may mga times guys no na hindi siya sumasama sa pagbablog sa akin dahil syempre pagod siya sa trabaho, diba? Ako very thankful na nga ako kasi minsan nagdo-double shift pa yan si Jan. May trabaho siya, di ba? Tapos nagagawa pa kami ng content. So, mahirap yun para kay Jan, ha? Minsan nafe-feel ko naman, guys, na minsan ayaw ni Jan sumama sa video. Minsan nagdadabog siya kapag nagko-content kami na parang napipilitan siya. Kaya, ako naman ang nag-a-adjust. Hindi naman ako yung tipo ng tao na, okay, gawa tayo ng content, ganito. Alam kasi din ni Jan na kumikita tayo sa pagbablog natin, sa pagko-content natin. Kaya tinutulungan niya din ako guys. Hindi naman talaga 100% kasi syempre may trabaho si Jan, di ba? Full-time chef si Jan. So, pero ako nagpapasalamat ako na nag-e-effort talaga si Jan. Nagte-take talaga siya ng time. Minsan nga, kahit na 10 PM, 11 PM na mamasura pa kami para lang may content ako guys. Kasi minsan nauubusan din ako ng content. Ayan si Jan, naiintindihan naman niya. Kaya minsan din, naiintindihan ko din. Give and take lang kami. Naiintindihan ko din siya kapag minsan pagod na pagod siya. Ayaw niya mag-content kami. So, ayan. Ako na lang nagko-content mag-isa. Basta yung may mga couple na may foreigner ang kanilang mga bana. Pakiramdaman nyo rin yan guys, ang inyong mga partner. Kung masaya ba sila. Kasi minsan talaga may mga ibang foreigner na ayaw na nagpapavideo. Kahit naman di foreigner, kahit na mga Pinoy, may mga kakilala kami na, kaya nga minsan, tinatanong namin, are you okay with the video? A lot of people, even sa cruise, anywhere we go, we always ask permission if gusto nila magpa-video. Kasi minsan may mga iba na, ayaw nila nagpapa-video. So, ewan ko kung bakit. Siguro for safety reasons, personal reasons, ganyan. Marami akong mga friends din, guys, no? Na nakilala. Ayaw ng mga husband nila, nakasama sila sa video. So, pag ganyan ang mga napangasawa nyo guys, respeto nyo. Diba? Gawa na lang kayo ng paraan para, ikaw na lang. Diba? Kagaya Mami Grace, diba? Hindi naman na nakikita yung kanyang husband sa video niya. Okay na to, diba? Nagluluto lang naman siya.
So, respeto nyo. Kung ayaw ng husband nyo na makita sila sa video ninyo, huwag din po silang pilitin.